Another reaction video mula kay Triple R TV. Muli na tayo nagbabalik, no? Ito, i-react ko lang to, yung nag-viral nga. Ito na naman po si Mr. Rendon Labrador. Ayaw ko na sana tong yan eh. Pero sa ating content, kaso nakaka-viral. Kung merong queen of all media na si Kris Aquino, eto na siguro sa social media ang king of social media. Lahat ng media, diba? Lagi siyang viral. Ito na naman kasi ngayong, eto nga nakaraan, sumama siya doon sa raid ng mga peking, mga scam na landers, diba? Yung mga at nang dahil pa nga dyan mga Triple R TV, sinibak sa pwesto si Michelle Sabino, yung spokesperson ng PNP, no? Sinibak dahil nga sa nangyari kay Rito Labrador, parang nag-collab, di ba? Ayun po ang masaklap dun. Panoorin natin yung balita sa Frontline, credit to Frontline. Mga Triple R TV, no? I-watch natin yung mga lending apps pala to, no? Panoorin natin yung balita, credit to News 5. PNP anti-cybercrime group ang vlogger na si Rendon Labrador matapos reklamo ang pag-Facebook live niya sa isang raid sa Makati City. Pero ang pinaka-controversial ng vlogger, huwag naman siyang i-bash agad. Public service lang daw ang ginagawa niya. Nasa frontline naman ng yan si Gary De Leon. Galit na galit ang mga kaanap ng mga empleyado ng online lending app na nirate ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labrador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon at nag-livestream. Iligaw daw ang operasyon. So nag-livestream pala siya. So ngayon ko na napanood ng halos yung buo, no? Nag-livestream pa pala siya, no? So ano kayo magiging reaction natin dito, no? So panoorin pa natin. Kumpanya at ang naharas na mga kliyente. Nananakot yung trabaho lang nila manakot. Pero magmamakaanap na empleyado sa unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabi nga huwag na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikita tatang beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, kinagalit din ng mga kaanak na nalalagad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labrador. Sagot naman ng PNP-ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo ba't may kasamang media sa raid. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung... So ba't kayo mahihiya, no? So kung totoong illegal tong lending app, ba't kayo mahihiya kung malantad yung mukha, di ba? Kasi dito sa Pilipinas, itinatakpan pa eh. Walang takip-takip kung gumawa kayo ng hindi maganda dito sa bansa natin. Ba't pa kayo mahihiya, di ba? Yan ang problema dito eh. Kung nakita yung mukha nyo, ano naman, ang problema lang talaga dito kay Mr. Rendon, sumama nga siya sa live at kaya, no? So, hindi ko malaman kung bakit, no? At sabi sa mga comment dito ay, if he pertains to gadget addict, joining MMD, oops, he doesn't stream operation live in also censor the faces. So, sari-saring reaction po dito, mga ka-Triple R TV, no? Hindi natin, kung ano talaga, check ko lang kung ano talaga yung, marami kasi samot-samot reaction, may natuwa, nagpakabait na nga daw, tapos ito pa nangyari. If they didn't want to cover, and alam naman nilang may media, I hope you understand. Kanina, magkasama manap sa media si Rendon at nagpagsalita ng PNP-ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labrador sa raid. Part of the process, di ba? When people complain, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And when we find something wrong, then we do corrective actions. Pag-iusap naman ni Labrador, huwag na siyang i-bash. Gusto lang daw niya magamit ang platform niya para sa kapakanan ng publiko. Naging controversial si Labrador dahil sa pangipag-away sa ilang mga artista at personalidad. Nangaaway ako dati. Galit kayo. Ngayon tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Bakit naman sa PNP-ACG? Ayun na ang problema dito sa mga Pilipino talaga. Parang pasag na naman. Oo nga naman, kung dati kasi nang-aaway siya, doon siya nag-viral, doon siya sumikat eh. Marketing strategy niya kasi yun eh. Pero ngayon, gumawa na ng kabutihan for the content. Kasi ang isipin kasi ng tao dito is for the content na naman. Gumawa ka nga ng kabutihan, is gagamitin mo pa rin sa content mo is, di ba? Para saan pa yun, di ba? Para saan pa? Hindi pa talagang Pilipino. Ewan ko, para sa akin, it's normal. Kung ganito ang mangyari, no? Gumawa siya ng kabuti, hindi ko na alam kung ano i-content mo restaurant doon eh. Para sa akin, okay ba na mag-live? Para sa inyo, comment down below. Okay ba sa inyo na ganito na mag
mag-live, yung may mga ganitong mga raid or mga delikadong raid, maaari bang sumama ang mga vlogger or content creators? Ano sa tingin nyo, guys? Pwede ba? So, comment down below. This is Triple R TV. Hanggang dito na lang. So, kung sino mapanood ng buo ng balita, watch nyo na sa frontline. Yun lang. Peace out. Mag-ingat tayo palagi.